haba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Nagtataka si House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua kung bakit ngayon nagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga kahina-hinalang pangalan ng recipients ng kanyang confidential funds. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, iginiit ni Vice President Sara Duterte na maling paniwalaan agad ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives kaugnay ng mga gawa-gawa umanong pangalan ng mga tumanggap sa kanyang confidential funds. Ilan sa mga tinawag ng Kamara na fictitious names sa recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President ay Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Oncho, Jay Camonte, Miggy Mengo, Dodong Alcala at iba pa. Ang mga pangalang ito nakasulat umano sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. But let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. Sa kulang 2,000 pangalan na recipients ng confidential funds, marami ay walang record ng birth, marriage o death sa Philippine Statistics Authority. Ngunit ayon mismo kay VP Sara, sasagutin ang mga paratang na ito sa impeachment trial. It can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. Sagutin na lang yan sa mismong impeachment kaysa dito po sa media. Samantala, ipinagmamalaki ni VP Duterte ang unmodified opinion mula Commission on Audit kaugnay ng paggamit ng 2024 budget ng Office of the Vice President. It shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. Ayon sa COA, inilalabas ng auditor ang unmodified opinion kung natukoy nitong naihanda ang lahat ng kinakailangang financial statements alinsunod sa naangkop na financial reporting framework. Gayunman, hindi ito nangangahulugang walang natagpuang misstatements o maling paglalahad sa isinagawang audit. Hindi rin ibig sabihin ito na sumunod sa lahat ng panuntunan sa paggamit ng pondo ang audited agency. Gayit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, sa kabila ng unmodified opinion ng COA, hindi nababago ang katotohanan na na-issuean si VP Duterte ng COA ng Notice of Disallowance dahil sa paggamit ng confidential fund noong 2022. Dagdag pa nito, hindi mailalantad ng ordinaryong COA audit ang buong katotohanan at makapagpapanagot sa Vice Presidente kundi sa pamamagitan ng isang impeachment trial. Ayon naman kay Congressman Chua, hindi lang ang issue ng umani-maling paggamit ng confidential funds ang dapat sagutin ni Vice President Sara. Bukod sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo, inaakusahan din ng Vice Presidente ng matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker, bagay na pinabubulaanan ni VP Sara. Marami pong issue na nakalahad po sa article, iba't ibang articles po ng impeachment complaint. Rosa Licos, UNTV News and Rescue.